Mula sa ilang, narinig ang malakas na hiyaw ni John the Baptist. Magsisi kayo sa inyong kasalanan. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Dumami ng dumami ang nakikinig kay Juan. Isang araw, isang lalaki ang nagtungo sa kanyang kinaroroonan kung saan siya ay nangangaral at nagbabautismo. Ang lalaking ito ay si Jesus na taga Nazareno. Tinuro ni Juan si Jesus sa kanyang mga disipulo at sinabi niya ang ganito, "Pagmasdan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng tao." Upang maibalik sa wangis ng Diyos ang isang taong makasalanan, kinakailangan na buhayin muna ang kanyang espiritu. Bago ito mangyari, kinakailangan munang siya ay matubos mula sa kanyang pagkaalipin at mahugasan ang kanyang kasalanan. Matapos ang kanyang 3 taong pangangaral, si Jesus ay pinagtaksila ng isa niyang disipulo. Siya ay inaresto, hinagupit, binugbog, sinakdal, at hinatulan ng kamatayan. Kay Jesus ay nagkaroon ng katuparan ang propesiya ni Isaiah tungkol sa suffering Messiah as sin offering. Ang daranak niyang dugo ay hindi lamang magtataklob, kundi maghuhugas ng kahihiyan at karumihan ng kasalanan ng kanyang bayan. Sa Hebrews 9, sinasabi na kung walang daranak na dugo, walang kapatawaran. Sa Leviticus 17 naman, matututuhan natin na ang buhay ng isang nilalang ay nasa sa dugo at dugo ang panaklob sa kasalanan na pinag-utos ng Diyos na gamitin ng sino mang lalapit sa kanyang harapan. Sa Kalbaryo ay maaalala ang ginawang pagkatay ng Diyos ng isang hayop upang magamit ang balat nito bilang panaklob sa kahihiyan ni Adan at Eva. Sa Kalbaryo ay maaalala ang ginawang paghahandog ni Abel ng firstborn ng kanyang kawan. Sa Kalbaryo ay maaalala ang ginawang paghahandog ni Abraham kay Isaac sa bundok ng Moriah. Sa Kalbaryo ay maaalala ang ginawang paghahanda ng Passover lamb bago nilisan ng bayan ng Diyos ang Egypt. Sa Kalbaryo ay maaalala ang ginawang paghahandog ng dugo ng kambing as sin offering sa Day of Atonement ng mga Hudyo. Ang nilalarawan ng mga animal sacrifices na ginawa ng Israel bilang alay sa banal na Diyos upang sila na makasalanan ay mailapit sa Kanya ay ang gagawing pagtubos ni Jesus sa bayan ng Diyos. Kaya pala, si Jesus ay tinawag ni Juan na kordero ng Diyos sapagkat siya ang magiging handog upang ang kanyang dugo ang magsilbing panghugas sa kasalanan ng kanyang bayan. Namatay nga si Kristo bilang sapat na kabayaran para sa kaligtasan ng mga hinirang. Sa krus ng Kalbaryo, si Jesus ay iniwan ng Diyos Ama tulad ng ginawang paghiwalay ng Espiritu ng Diyos kay Adan nang siya ay magkasala. Si Jesus ay namatay din ng pisikal tulad ni Adan. Subalit, hindi siya namatay dahil sa kanyang kasalanan sapagkat siya ay hindi nagkasala sa buong buhay niya. Ang hustisya ng Diyos ang tumanggap ng paghahandog ng kordero ng Diyos mula sa mga kamay ng mabuting pastor bilang sapat na kabayaran ng pagkakautang ng kanyang mga tupa. Ang hustisya ring ito ang nagpawalang sala kay Jesus sapagkat walang nakitang karumihan sa kanyang puso. Si Jesus ay nabuhay muli sa ikatlong araw.